Maaaring pamilyar para sa iyo ang mansyon na ito, lalo na kung isa ka sa mga sumusubaybay sa historical drama series na Pulang Araw, na kung saan ito ang nagsisilbing tahanan ng mga karakter ng pamilya Borromeo. Ito ang Gala Rodriguez Heritage House. Taong 2008, Mayo 14, nang ideklara ng National Historical Institute o NHI bilang bahagi ng National Heritage ang naturang ancestral house. Subalit maaaring lingid sa kaalaman ng karamihan ng mga sumusubaybay sa episode at sa channel nating ito na totoong maraming kasaysayan itong ikinukubli, partikular sa panahon ng pananakop ng mga Hapones at maging ang ilang kaganapan sa ikalawang digmaang pandaigdig sa lalawigan ng Quezon. Sa likod ng magarbong architectural designs, ating alamin ang madilim na kasaysayang nasaksihan ng Gala Rodriguez Heritage House. Ako po si Red at ito ang Quote, malaking bahay. Unquote. Ito ang taguri ng karamihan sa mga residente kung pag-uusapan o ituturo ang Gala Rodriguez Heritage House na siyang naging tahanan ng mga maimpluwensya at respetadong mamamayan ng Sariaya na sina Dr. Isidro Rodriguez at kanyang may bahay na si Doña Gregoria Gala. Ayon sa mga tala na nakalap ng Team Haunted History, ang disenyo ng mansyon ay likha ng pamosong arkitekto na si Juan Nakpil, habang ang mga disenyo ng kagamitan na magpasa hanggang ngayon ay nasa loob pa rin ng tahanan ay likha ni Don Gonzalo Puyat. Sa katunayan mga ka-Haunted History, ang dream house na ito ni Doña Gregoria ay naipatayo sa panahon na kung isa sa larawan noon ay Depression times, partikular noong 1930s. Sa panahong iyon, pineste na mga insektong kung tawagin ay leaf miners ang malalawak na plantasyon ng niyog na siyang main source of income ng mga mamamayan sa bayan na ito ng Quezon Province. Bukod pa rito, tinamaan na ng karamdaman ng Donya, kung kaya't sa halip na panghinaan sa masidhing pagnanais at lamunin ng takot na hindi na maisa sa katuparan pa ang kanyang dream house, ay mas nagpakatatag si Doña Gregoria upang mabigyan nilang mag-asawa ng tahanang matatawag ang kanilang 7 anak. Sa tala, sinasabing 50 centavos ang kaukulang bayad na mga nagtayo ng bahay, habang 12 pesos naman ang labor cost na siyang ibinayad sa master carpenter. Taong 1935 nang makumpleto ang konstruksyon ng kanilang dream house at nakatakda pa nga na Mayo 4 sa parehong taon ang formal na paglipat ng buong pamilya sa bagong bahay. Eksakto pa sa kaarawan ng Donya. Subalit sa kasawiang palad, binawian na ng buhay si Doña Gregoria 2 araw bago sana ang selebrasyon ng kanyang kaarawan at ang mismong araw ng paglipat ng kanyang pamilya sa bagong mansyon. Ayon sa mga nakapanayam naming henerasyon ng kamag-anakan ng pamilya, naniniwala silang hindi naging malungkot ang pagpanaw ng Donya sapagkat bago pa man ito maganap ay natupad at nasilayan din nito ang kanyang dream house. Naniniwala rin ang mga kasalukuyang henerasyon ng mga kaanak ng Donya na masaya at kontento ito sa kabila ng nakalulungkot na pagyao. Kung susumahin ang isa sa bahagi ng mga saliksik ng Team Haunted History, ang panganay na anak ng mag-asawa na si Carmen ang siyang nangasiwa sa malaking bahay maging sa pag-aalaga ng kanyang mga nakababatang kapatid,
makaraan ang pagpanaw ng ina. Akala ng lahat ay magiging matiwasay at makaka-move on na sa mga masasaklap na kaganapan. Yun pala'y magsisimula pa lamang ang mas matitinding pagsubok sa kanilang pamilya. Sa pagputok ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1942, isa ang malaking bahay ng pamilya sa mga kinubkob ng Japanese Imperial Army officers at ginawa pa nga nilang headquarters. Sa katunayan, 3 sa mga pinakamatataas na opisyales ng hukbo ang pinili pang manirahan sa ikalawang palapag ng malaking bahay habang pinayagan umano ng mga ito na manatili ang pamilya Rodriguez sa unang palapag. Base sa mga impormasyong ibinahagi ng tour guide nung kami ay dumalaw, 4 na buwan makaraang manirahan ang mga high-ranking officials ng Japanese Imperial Army sa mansyon. Isang Japanese general na nagngangalang Ashima ang nahulog ang loob kay Carmen kung kaya't niligawan umano siya nito. Hindi daw mabilang na gabi na nag-aalay umano ang general kay Carmen ng mga awiting saliw ng gitara maging ang pagpo-provide sa mga ito ng mga pagkain at pananamit. Sa kabila ng ipinakitang kilos ng Japanese general ay hindi pa rin maitago ang takot sa pamilya sapagkat hindi nila masukat o matanto ang tunay na intensyon ng naturang opisyal sa kanila kung kaya't madalas nilang itinatago sa cellar si Carmen. Ang cellar na ito ay matatagpuan sa pinakailalim pang bahagi ng first floor. Sinasabi ring sa tuwing umaalis sa mga opisyal ng Japanese Army sa bahay ay siya ring pagkakataon na ginaganap sa loob ng Gala Rodriguez Ancestral House ang isang lihim na pagpupulong ng mga Pilipino. Nang makarating sa mga gerilya ang katotohanan na naging residensya ng mga Hapon, lalong-lalo na ng mga opisyales nito ang bahay, agad nila itong ipinagbigay alam sa puwersa ng mga sundalong Amerikano. Ang naturang mga gerilya ay naghatid pa ng mapa kung saan matatagpuan ang mansyon at ito ay upang ma-pinpoint umano ang eksaktong lokasyon nito at nang sa ganon ay mabomba ng American Air Force. Kumalat sa buong kabayanan ng plano ng mga US Air Force kung kaya't sa takot na madamay sa gagawing pambobomba sa buong bahay, nagsipaglikas na ang mga ito nang hindi ipinapaalam sa pamilya Rodriguez ang tungkol sa air raid at planned bombing. Sa mga datos, sinasabing natatakot rin ang mga residenteng ito kay General Ashima kung kaya't minabuti na lamang nilang itikom ang mga bibig. Ngunit sa kabila ng lahat, isang family friend ang nagmaganda at naglakas ng loob upang ipagbigay alam ang plano ng US Air Force kung kaya't naging agaran ang evacuation ng pamilya sa pareho ding araw. Nang matunto ng puwersang Amerikano ang malaking bahay, agad na nila itong binagsakan ng bomba. Hindi lamang isa, kundi 3 ang inihulog ng mga ito sa bahay. Sa tala, ang una ay bumagsak sa harapan ng gate ng bahay at ito'y sumabog. Ang ikalawa na may tumama sa likurang bahagi ng bahay kung saan matatagpuan na ngayon ang swimming pool. Ang ikalawang bomba na ito ay sadyang pinakamalakas kung kaya't nagdulot pa nga daw ito ng tinatayang 20 talampakan na lalim ng uka sa lupa. Habang ang huli at ikatlong bomba ay direkta nang tumama sa bahay. Kung pagbabasihan ang lahat ng impormasyong nakalap, mula sa bubungan, direkta umanong tumumbok ang ikatlong bomba sa hagdanan ng bahay at na-stuck ito doon. Kumpara sa unang 2, ang huling bombang ito, bagamat nasa loob ng bahay, ay himalang hindi sumabog. Makaraan ng kaganapang ito, nakalulungkot na halos lahat ng mga kabahayang iniwan pansamantala ng mga residente ng panahong iyon ay pinagnakawan pa umano, ngunit hindi
ang malaking bahay ng mga Rodriguez at ang itinuturong dahilan ang hindi sumabog na bomba. Kalaunan, pinagtulungang iahon at ilabas sa garahe ng mga Rodriguez ang naturang bomba. Makalipas ang isang linggo, isang welcome party para sa US Air Force men ang inorganisa at napiling venue ang malaking bahay. Umaapaw sa galak ang masisilayan sa lahat ng mga nagsipagdalo sa saliw ng tugtugan na hatid ng orkestra ang nangingibabaw din sa paligid ng malaking bahay. Agad itong natigil nang mabanggit ng nakababatang kapatid ni Carmen na si Exal sa isang sundalong Amerikano ang tungkol sa hindi pa sumasabog na bomba na kamakailan ay inilipat sa garahe. Sa sobrang taranta at pagkaalarma, ipinatawag agad ng mga ito ang atensyon ng US Air Force Bomb Disposal Unit at sa kabutihang palad na-dispose ang live bomb at naging ligtas ang lahat, lalo na ang pamilya. Dekada 50 nang mag-isang dibdib sina Doña Carmen at Judge Vicente Arguelles at kalaunan ay nagbunga ng kanilang unika iha na si Glediola o mas kilala bilang Ineng. Sa kapanahunan ni Ineng nang tuluyang makumpleto ang pagpapagawa sa swimming pool na sana'y pinakamalaki at pinakamalalim sa panahong iyon kung pagbabasehan ang naging orihinal na plano. Subalit nag-downsize umano ito sa 15 feet deep na katumbas ng 2 palapag na gusali. 1960s nang maganap ang tinatawag na mga lokal na Great Fire sa bayan ng Sariaya. Halos lahat ng mga kabahayan sa paligid ng malaking bahay ay nilamon ng malawakang sunog. Sa pagsasalaysay ng aming tour guide, agad iniutos ni Doña Carmen na ihagi sa swimming pool ang lahat ng mga kasangkapan sa loob ng bahay upang kahit papaano'y mailigtas sa sakuna. Pero sa kabutihang palad, bago pa man daw maabot ng apoy ang malaking bahay ng mga Rodriguez, himala na lumakas ang hangin na animoy umihip para maapula ang sunog. Walang makapagpapaliwanag, subalit tunay na naganap. Sa pagtatapos ng aming pag-iikot sa ancestral house, idiniin ng aming guide na bagamat maraming masasayang alaala ang pamilya sa loob ng bahay, ay naging kakambal naman nito ang mga trahedyang tila himala namang nalagpasan kalaunan na ngayon ay bahagi ng kasaysayan ng Gala Rodriguez Ancestral House at maging ng bayan ng Sariaya sa Quezon Province. Haunted History. At inyong natunghayan ang ating pagbabalik-tanaw sa mga kasaysayang nakakubli sa bawat sulok ng Gala Rodriguez Heritage House. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, mag-iwan ng komento, pindutin ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako po si Red, ang boses sa Hilakbot Pinoy Horror Stories, Sindak Short Stories, Pulang Likido Animated Horror Stories at Red Diaries Tagalog Love Stories. Hanggang sa muli.